magpapalakas sa bawat isa. Tandaan niya. Amen? Let us stand. Let us read the Word of God. Brad, open the Bible in the book of Matthew chapter 26. Tagal natin tapos Kailan kayo matapos nito? Malapit na ba? Okay. Okay. Matthew chapter 26 in verse 47 until 56. Ilang verse lang to. Basahin natin ng salitan at uunahan ko sa 47 and then in pagdating ng 56 ay sabay-sabay natin basahin. Amen ho ba mga kapatid? Amen. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. In verse 47, and while he yet spake, lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whatsoever I shall kiss, that same is he, hold him fast. In verse 49, and forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master, and kiss him. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him. 51, and behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest, and smote off his ear. Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. In verse 53, thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? In that same hour said Jesus to the multitudes, Are you come out as against a thief with swords and staves for you to take me? I sat daily with you, teaching in the temple, and ye laid no hold of me altogether. But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all disciples forsook him and fled. Let us pray. But before that, I will read one verse only. In verse 53, thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? Let us pray. O Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na paglingkuran po namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. We ask forgiveness, O Lord, for all the sins that we have committed against you. Patawarin niyo po kami, O God. Linisin niyo po kami sa pamagitan ng salita. Today, anuman ang aming maririnig mula sa iyong salita, we are praying, O God, that it will encourage us to continue serve you, O Lord. It will encourage us to have faith in you always. We are praying to increase our faith, O Lord, so that we will be stronger enough in every day, O God. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umupo na kayo, mga kapatid. Last week, last na mga pinag-aralan natin, we understand and we preach about the agony of the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. Gethsemane, from the Hebrew word Gadsman, or olive oil. Okay? Kasi it's related to olive because the Gethsemane is a garden at the foot of the Mount of Olive. Okay? So, ganun siya. Maraming taniman ng mga olive doon no? Kaya nga Mount Olive ang tawag doon. So, Jesus Christ at that time, He was agonizing. He agonized
he prayed unto his father, and said, sabi nga doon, he is asking the father that let the cup pass from me. Yung cup. Yung cup, mga kapatid, symbolizes the wrath of God. A penalty of God sa kasalanan. At ang puot ng Diyos na yon ay nandoon kasi ang kabayaran nun Okay? Ang kabayaran nun. Ang sakit na mararanasan ni Jesus Christ, that the death or the salvation of mankind was laid on Him, on His shoulder. So, kaya nga sabi ko nga na pagka dumarating yung pagkataon na alam na bukas bibitayin ka na. So, hindi talaga madali kahit pabigyan ka ng pagkain. No. Kaya nga mayroong Last Supper. Alright? So, hindi madali, mga kapatid. And second time around when he prayed always 1 hour. Okay? He prayed 3 times. The same request of Jesus Christ to His Father. Nasabi nga, sa pangalawang pagkataon sa panalangin niya, until 3rd time, the same request. Sabi nga na, if this cup may not pass away from me, except I drink it. Talagang grabe yung inabot ni Jesus. Grabe, alam niya na talaga na ang suffering na aabutin niya, mga kapatid, para in exchange for our salvation. In exchange for our salvation. And yet, people take their faith, or we believers, we took our faith for granted. Parang casual na lamang. Sometimes hindi natin mapagbigyang halaga, mga kapatid, kung papaano si Jesus Christ namatay para sa atin. No? Karampatan nga lang yun Alam niyo ba ibig sabihin ng karampatan? Karampatan meaning talagang yung karapat-dapat lamang. Karapat-dapat lamang. Ganun. Kaya dapat, mga kapatid, hindi dapat yung pananampalataya natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi dapat yung casual lang. Dapat mayroon kang puso talaga na mapaglingkod sa Panginoon. Amen. When we are talking about Friday, we have to serve the Lord. It is for the Lord. That day is for the Lord. Amen. Amen? Hindi na kung saan-saan tayo matatagpuan ng Diyos pagdating ng Friday. Parang ganun ba? Nagpapasalamat ako sa Panginoon na mayroon palang magandang naidudulot yung paglipat ni brother sa Dawad me. Para madala ito. Brad, wala kang dahilan talaga, Brad. Hindi magsimba, ha? Amen. Grabe naman kung may dahilan ka pa para hindi magsimba. Kita mo yun. Special service. Dalawa pa kayong driver. Tama. Dalawa pa kayong driver. Kahit nakakapagod, mga kapatid. Alam kong pagod kayo. Bawat isa ay pagod sa atin. Si Brother Jason sa pagluluto, pagod din yan. Naranasan ko yan. Lahat tayo. Hindi ang tawag yan, ano bang tawag niyan? Hindi mo mapatawad ang tawag niyan, yung paghihirap talaga ba, yung pagpapagal mo ba? Hindi matatawaran. No? Pero, tama ho ba? Lahat tayo. But, brethren, it is just worthy to serve God. Kulang pa nga Kulang pa. Can you imagine, patungo ka doon sa impyerno? Sa langit ka na patungo? Today, at dumating nga si Jesus Christ noong nag-agonize siya, yung diba? Yung agony meaning very extreme suffering. Yun ang ibig sabihin ng agony. In the Garden of Gethsemane. Talagang, grabe talaga yung, as if, doon sa Book of Luke, yung tulo ng pawis niya, as if, yung luha niya, as if, a drop of blood. Grabe. And then, dumating ang pagkakataon, sabi niya sa kanyang mga disipulo,
Kasi hindi ang mga disipulo niya, the spirit is willing, but their flesh are weak. Bakit? Nag-request good si Jesus Christ, bantayan mo niyo ako. Bakit, Lord? Wala ka bang Diyos ka, di ba? Di ba wala mong magbantay sa'yo? Talaga naman, andyan na naman kayo eh. No? Yung mga argumento ba na parang mga argumento ba ng one nonsense ba? Oh. Ano ba naman yung mag-request si Hesus Kristo sa inyo? Brad, konting tiis lang. Ano mo, Pastor? I-give tayo ng tubig. Parang ganun. Oh, ganun ba? Oh. Ganun lang. Mayroong ganun eh. Mayroong mga request, mga kapatid. Naglalambing. Oh. Na, parang sabihin ba na ano ba? Brad, magkape tayo mamaya. Parang ganun lang ba? No? Ay, mga request ba? Wow. Meron ba kayo, Pastor? Ha? Meron ba? Brad, magkape tayo. Wala si Sister Jen eh. Babawi ako kayo. Lagi. Talaga kayo. Ano? Tayo halap ninyo mga kapatid. Magkape tayo. Huwag kayong mag-alala. Oo. May mga sumaho daw sa ano. Oh, may sumahod sa SES eh. Ito bagay. Oy, kayo pag kumita kay SES, huwag niyo pa pabayaan ng Panginoon, ha? Amen, amen. Grabe din ang paghihirap ninyo dyan. Ako, talagang tinitingnan ko din eh. Sabi ko talagang kailangan mag-strategy dito, ha? Kailangan ng trabaho dito, ha? Kalimutan mo na, trabaho ka dito sa kumpanya. Talaga naman. Oh, risk go mga kapatid. But, huwag niyo kalimutan, Panginoon. Tanggapin din yan. Oh, hindi naman yan sugal. Oh. Alright? Well, anyway, mga kapatid, ang sabi nga dyan, today, I want to preach unto you a very simple and encouraging word of God. Anong sabi dyan sa 53, yung sinabi ko kanina? Oh. Sabi dito, thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and He shall presently give more than 12 angels. Oh. Kasi, ito na eh. Ito na si sugo ni Satan eh. Sabi pa naman eh, sabi niya sa mga pare, mga priest, andoon kasi, dito mga pare, mga sugo din ni Kiapas ni Anas, sabi, whomsoever I shall kiss, that same is he. Talaga naman. Siguro sabi ng mga pare, sino dito sa kanila yung sinasabi niyong Diyos? Parang walang espesyal na mukha. Magkamukha na sila lahat eh. Oh. Hindi, ganito lang yung simple lang. Kung sino yung hahalikan ko, yun. Grabe ba? Halik ni Judas talaga. Ang halik ni Judas, brad, yan, that is the classic example of how treason is. That is a classic example of how betrayal is. An espionage, kumbaga. Hindi nalalaman ng ibang mga disipulo. Nung pagsabi ni Kristo, isa sa inyo ang magkanulo sa akin. Ako, sir. Ako, Lord. Oh, iba din, tatanong ako. Hindi lang talaga nalalaman, no? Ganun ang espiya. Ganun ba ang mole ba? In the organization ba? Hindi malalaman. Grabe yung pagtatakip niya. Oh. Katabi mo na pala, espiya na ng mga pare. Oh. Grabe. Makita niyo lang yung interview doon sa American Senate, yung ano nila, yung Commission on Appointment. Grabe si Kas Patel. Talagang grabing tanong para sa kanya mga kapatid. Kasi siya ang gagawing BI director eh. Oh. Grabe. Oh, grabing espionage pala na mga unauthorized na espionage na hindi maganda. Oh, ganun 'yun. Kaya nga sabi ni Judas, kung sinong halikan ko, siya na. Ay ngayon, pagdating na doon kay Kristo, siguro sabi niya, nakita si Jesus Christ. Sabi pa naman ni Judas, Hail,
Master. Ito talaga. Parang si tambalos-los lang eh. Oo. Parang kala mo sino magsalita eh. Talaga naman. Hail, Master. Mga kapatid, alam niyo, mula sa Book of Matthew hanggang Book of Mark, Book of John, and Book of Luke, Book of Luke and Book of John, kapatid, wala kang makikita na word na si Judas tinawag na si Jesus Christ na Lord. Never. Wala! Ito, ang tawag niya, Master. Alam niyo may ibig sabihin ng Master? Yan ang lingwahe ng mga hindi mananampalataya. Pagtawagin nila si Jesus Christ, naalala niyo yung iba, yung mayamang binata, Good Master. Ano yung Master? Rabbi, teacher lamang. Kapatid, Jesus Christ is more than a Master. He is more than a Rabbi. He is God. He is Messiah. Kita ninyo? Tapos tawagin mo lang Master. Lingwahe ng mga hindi mananampalataya. Kaya natural. Yan ang lalabas sa bibig ni Judas Iscariot. Kasi si Judas Iscariot, hindi naman ligtas yun eh. Kaya ano ang respond ni Jesus Christ dyan? Ang respond ni Jesus Christ dyan, alam niyo ang respond ni Jesus Christ dyan? Sabi ni Jesus Christ, friend. In verse 50, sabi ni Jesus Christ, friend. Alam niyo yung friend sa Arabic? Sadik. Saan ka galing? Sino yung tinatawag mong sadik? Di ba mga Bengali? Indiano at mga Pako? Yan ang tawag mo sa kanila. Bakit? Kaswal lang yan. Kaswal lang ang tawag ni Jesus Christ kay Judas Iscariot. Bakit? Hindi naman ligtas yun eh. Iba yung sabi ni Jesus Christ na, sabi niya, yung sa awitin natin, what a friend to have in Jesus. Iba yung wordings doon. That was a friend like, you have really an intimate relationship unto God, godly na relasyon. Pero dito, yung pagkatawag ni Jesus Christ kay Jesus Iscariot, very casual, kapatid. Parang dito lang. Sadik, wala itong mapi mo. Di ba ganyan ang tawag mo sa akin? Di ba tawag mo minsan sa sadik mo? Wala mo. Hina? Wala. When? Ganun. Di ba ganun minsan tawag mo sa mga ibang lahi? Para mapi yan. Mabarag. Ganun. Tayo ng mga Pilipino, dahil nga yung mga magagaling tayo, minsan tinatawag talaga natin mga mumapi ang mga yan. Sabi nga ni Limuel, okay lang ito, Pastor. Yung tutiyain mo talaga, mamukumapi kayo, pero ganito kayo. Pero sabihin man nila, tinatanggap kaya nila, pag sinabihan mo silang mukumapi, tanggapan nila yan, wala silang pagano. Sabihin lang nila, mukumapi kami, pero laki ng sweldo namin. Kayo, mga Pilipino, mga may mok nga kayo, pero maliit man sweldo nyo. Parang ganun ba? Minsan, irony, no? Bakit? Gusto nila yan, maganda ang position lang kahit mga walang basta makaposisyon lang ba? Kasi pag nakaposisyon, grabing sip-sip ng mga yan ay taga malaking masudo. Tayo, hindi tayo nagsisisip eh. Bihira ka makita sa Pilipinas, sumisip. Tayo, munta dito, magtrabaho talaga eh. Look at what happened, brethren. The Lord Jesus Christ called Judas friend. Tapos sabi niya, wherefore art thou come? Saan ka nanggaling? Talaga bang hindi alam ni Jesus Christ kung saan siya nanggaling? Of course, alam ni Jesus Christ kung saan siya nanggaling. Diyos siya eh. Alam na nga niya na ipagkanulo niya sa Satanas, ipagkanulo ni Judas Iscariot si Jesus siya eh, si Jesus Christ eh. Bakit? It's already prophesied in the Old Testament, the book of Zechariah. Tingnan niyo. Alam ni Jesus Christ saan yan. Paano kaya pag tinanong tayo nandito si Jesus Christ, oy, saan ka galing? Lord, CR. Anong ginawa mo na sa CR?
dito lang ako, Lord. Kasi pag nag-preach na naman si Aris, mag-preach naman ng titings yan. Eh. Okay? Para alam ba ni Jesus Christ talaga kung saan siya? Hindi ata niya alam eh. Hindi ata Diyos yan. Bakit? Nagtanong siya, where art thou eh? Alam niyo kapatid, pag ang Diyos nagtanong sa'yo, saan ka ba galing, Aris? Ano ba ginagawa mo? Ibig sabihin niya, nagtatanong si Jesus Cristo ng status ng buhay mo para ideklara mo naman kung saan ka. Minsan nga, mahihiya ka na eh. Para bang si Adam ba doon sa Garden of Eden ba? Saan po kayo? Lord, tago kami. O yan, sabihin mo totoo. Kaya ang sabi ni Jesus, kinain niyo ba yung pinagbabahoy? Di ba? Di ba ganun? Bakit? Gusto ng Diyos malaman mula sa iyo. Ha? Kung mayroon ka ba talagang humility. Si Judas Iscariot, meron ba? Wala. Pinagkanulo eh. Si Pedro, dahil mangingisda nga naman siya, siyempre, hatabang hatao. Hindi yan hatakbo. Oh. Anong ginawa niya? Tingnan natin itong mga pari ito, mga Roman Empire pa mga kasama niya, ha? Sige. Ang servant ng mga pare, lumapit kay Jesus, tagpasin pa niya, matapang nga naman. Kasi sabi nga naman ni Pedro, ay Lord, kahit pa ma-open yung iba dyan, ako hindi. Ha! Kita ko? Ang talas nito. Oh. Tinagpas niya siguro. Ang mangingisda, mga kapatid, hindi warrior yan eh. Ang warrior kapatid, alam nila kung paano tumagpas, paano sumaksak, paano magano, gano'n. Alam niya. Alam niyo mga sundalo. Pero yung mangingisda, brad, ibang hawak niyan eh. Oh. Ang mangingisda, pag tumagpas yan, tapos doon sa dagat, minsan gaganon-ganon pa yung ano mo eh, itak mo eh, dahil sa tubig eh. Oh, hindi pa tama eh. Oh, kaya ano nangyari? Hindi kasi siya warrior eh. Tainga patuloy ng pambihira sa daming tinamaan, tainga talaga. Parang si ano lang Trump lang tainga. Talaga naman, tainga talagang tinamaan. Oh. Kasi hindi nga siya naman warrior. Naintindihan mo siya. Huwag si Jackie Chan pa yan, Jet Li pa yan, huwag magklase. Talagang sapul yan. Pero hindi. Simple mga isda eh. Pero look at what happened. Paano si Jesus Christ nag-intervene? What? Ano sabi ni Jesus Christ? Ha? Ano sabi ni Jesus Christ? Then said Jesus unto him, put up again thy sword into his face. For all they that take the sword shall perish with the sword. Kasi yung Jewish culture, brethren, abay pagka nakapatay ka sa magitan ng itak, papatayin ka rin eh. And it is a principle of God. Kung ang kinabubuhay mo ay itak, sword, or ano man, sa Pilipinas, nabubuhay ka sa pagitan ng baril, baril hindi papatay sa'yo. Totoo yan. Eye for an eye, tooth for a tooth yan eh. Yun ang prinsipyo ng Panginoon eh. Kinabubuhay mong baril, kinabubuhay mong itak, ginagamit mo yan sa ay talagang sa itak ka rin. Siyempre, nakikita ng kalabay, gumagamit ng itak din ng pangalan, gumagamit ng 45 din ng pangbaril natin. Ganun lang naman yun. Dahas sa dahas, ganito ang dugo sa dugo, ganun lang, ubusan ng lahi. Eleksyon na eh. Anong nangyari mga kapatid? Dito ako. Ito ang pinaka-given na yan eh. Si Judas Iscariot, pero dito ako, I want to preach unto you, mga kapatid. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and He shall presently give me more than 12 legions of angels? Sabi niya, hindi mo ba alam, Pedro, na pwede akong manalangin sa aking Ama for me to rescue, that God will rescue me, and He will send 12 legions of angels. 1 legion, brethren. 4,000 pa gan? Sa ano ko, 6,000 to di? 4,500 to 5,000. 1 legion is 6,000 soldiers. So kung 12 legions, brethren, it is 72,000 angels will come to rescue you.
Kaya ng Diyos yan. For me, it is enough na tayong mga mananampalataya, even God can send angels to rescue us. Okay? God or the Lord Jesus Christ will pray unto God the Father that we believers will be rescued by God if our life is in danger. He can do it. There are a lot of instances in the Bible when God showed His power to rescue His children. Amen mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, it is the Holy Spirit always will rescue us. It is the Holy Spirit that dwelleth in us will protect us. Kaya, God's protection to His children. God is able to protect His children. The believers of Jesus Christ, God is able to protect them all. Even Jesus Christ can pray to His Father to send, maybe hindi lang kay 12 legions of angels, maybe He can send 24 legions of angels. Grabe naman. Kaya sabi ni King David, kahit ano pa pahamak gagawin ng kalaban sa akin, how many angels? Thousands of angels nakapalibot sa kanya. For what? For protection. Now, I want you to understand, sa buhay natin mga kapatid, many of us that we don't know that our lives is already in danger. Di natin alam. Marami sa atin na hindi natin alam na ang buhay na pala natin is already in danger. But because of God's protection, because of God's protection, ang tawag natin doon, because of the mercy of God, that we are not consumed. Because of God's mercy, or yung tinatawag natin, salamat sa biyaya ng Panginoon, Pastor. Kahit matindi ang pinagdadaanan natin, minsan magugulat ka na naman na may blessings talaga. Manawaan niyo ba yan mga kapatid? Last week, bumalik ako sa Ministry of Labor. Nagpatulong ako para i-upload na ang kaso ko mula sa Ministry of Labor patungo sa Ministry of Justice. Sa biyaya ng Panginoon, na-upload. At ngayon, naghihintay na lamang ako ng schedule. Kasi yung dati kong amo, hindi nag-appear sa hearing. So, nag-decide ang Ministry of Labor, hindi nag-appear yung sponsor at yung sponsor. So, i-upload mo na yan sa Nudges platform, ganito, ganyan, gagawin ka, lahat meron. Sinundan ka, alam ko na. Bumalik ako doon, hindi ko ma-upload eh. Kasi apat na steps. Kaya Brother Andy, nakuha niya na yung may end of service benefits, pero hindi pa siya na-transfer. Ako na-transfer na, pero hindi ko pa nakuha ang end of service benefits. Baligtad sa akin. Pero sa akin mga kapatid, at it is a very sizable amount. Sabi ko sa Panginoon, Lord, walang imposible po sa inyo. Kung dalawa kami sa harapan niyo po, si Anwar at ako'y alam ko po talaga kung saan po kayo kakampi. Kung kapahamakan ng pag-usapan, alam ko po kung saan ho kayo kakampi. Alam naman kapatid, itong laban ko sa end of service benefits ko, ako at saka Diyos yan, partner kami. Lord, we will be partner. We will be partnership in this NBO. No? Ang panalangin ko nga kapatid, shut him up. Wala siya kung option. Ibigay na yan. Hindi naman sa kanya yan. Hindi sa gobyerno. Akin yun. That is the outcome of my blessing, outcome of my
works na nagmumula sa Panginoon. Di ba? Ngayon, papayag ho ba kayo na matatalo tayo? No. Tingnan mo, pananampalataya ko ha. Oh. Papayag ho ba kayo na dalawa tayo o matatalo tayo nito? Oh. Kapatid, kahit paminsan sutil ka sa harapan ng Panginoon, pero if your life is in danger, God will protect you. He will be your side. Pinanghahawakan ko talaga. Pinanghahawakan ko. Lord, there's no impossibilities with you. You are the Lord. You are God of impossibilities. You are God of impossibilities. Ibigay yan. Ibigay yan. Kung hindi na ibigay yan, katayin mo yan. Oh, one time, nanalangin ko ako, Lord, itong tao, ito, katayin mo. Ay po, bira, sagasaan, sasakyan, patay. Oh, patay siya talaga. Sabi ko, natakot ako, hindi na ako malangin siguro ng gano'n. Oh, kasi minsan pag sinagot ng Diyos yung panalangin mo, yun ang mahirap eh. Oh. Dahil nakita ko yung kapatid ko lumuha eh. And so therefore, hindi man ako makalapit, kay malayo man, nalangin ko sa Panginoon. Katayin mo itong tao ito. Pabira, kinatay nga naman. Sa pool. Kuya, wala na pala si ano. Oh, ano nangyari? Nasagasaan eh. Ha? Ganun? Wala na. Nasagasaan eh. Oh, iba pala talaga pag dumindig ang Panginoon sa manalangin mo. Oh. Ganun ba? Malungkot ka. Oh. Ang panalangin ko, Brad, pag hindi ibigay ng taong ito, patayin mo yan. Husgahan mo yan. Oh. Pwede mo nga, Brad, I'm telling you, pwede mo ipanalangin yan. Huwag mo lang ikapatiran mo. Oh, Brad. Pwede mo ipanalangin yan. Oo. Anak ka ng Diyos eh. You can pray. You can ask God. You can pray unto God. O kung binabalahura ka na at pinag-anuhan ka na, binababoy ka na ng husto, payag bang Diyos na gano'n yung anak niya? Tingin nyo. Aber, yung anak mo raw. Oh, yung anak mo raw. Kahit sutil-sutil yung anak mo na yan, pero pag kinunti ng ibang tao yan, abay, magbahis ka talaga, mag-amok ka pa. Di ba kanina? Ganun yan. Di ba? Nakita niya? Kung paano? Oo. Sabi ng Diyos, hindi mo ba alam na pwede akong manalangin ngayon sa aking Ama at magpadala siya ng 12 legions of angels for what? To rescue me. Pero kung gagawin ko yan, ay paano ang salita ng Diyos magkaroon ng katuparan? Eh, hindi. Kaya pinabayaan na. Sige. Parang nangyari talaga. Sometimes, hindi natin maintindihan yung mga pangyayari sa buhay natin. But one thing for sure, do not stop in serving the Lord. Oh, yun lang naman yan eh. Okay? Open your Bible in the book of Hebrews chapter 1, verse 13 to 14. Hebrews chapter 1, verse 13 to 14. But to which of the angels said, He at any time sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool. So, ibig sabihin, sa verse na ito mga kapatid, there is an involvement of the angels, brethren. When they worship the Lord Jesus Christ, when God the Father said, you will sit in my right hand until I make thine enemies thy footstool, brethren. And talking about the angels in verse 14, are they not all ministering spirits? Ministering spirits meaning, mga kapatid, when the angels will minister unto you, ibig sabihin, He will give you protection, He will give you something to eat. Sa Old Testament, mga kapatid, kung paano si Elijah pinakain ng angel. That's how the angel will minister unto the believers if God will use them for us to rescue. It is
in his scope of works of how to minister the ministering spirits. Ang tawag ganyan eh. That sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. Brethren, we are heirs of salvation. You and I, we are heirs of salvation. Tagapagmana tayo ng kaligtasan, kapatid. Alam mo ba yan? Tagapagmana ka ng kaligtasan. Oh. An angel will minister unto you. Will minister unto you. It is how God works. When He will rescue you, if your life is in danger, it is how God's work. In 1 Peter chapter 3, 1 Peter chapter 3, verses 12 to 15, this is an encouragement to all of us. For the eyes of the Lord are over the righteous. Halimbawa daw, ako at saka si demonyo mong amo dati, magharap kaming dalawa sa Panginoon. Sinong righteous sa aming dalawa? Ano ka naging righteous, kapatid? Because of your faith in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the righteous. Kaya naging righteous ka because of Him. Tandaan mo yan. You are not righteous because of your own merit, but by Jesus Christ's merit po yan. Tandaan yan. Kasi kung by your own merit, self-righteous ang tawag sa'yo niyan. But because of the Lord Jesus Christ, we become righteous. Tama? Amen ho ba? And the eyes of God, and the eyes of the Lord Jesus Christ is over unto the righteous, to the believers in Jesus Christ. And His ears are open unto their prayers. Oh. His ears are open unto their prayers. God's ears is open unto thy prayer. Manalangin ka lang. But the face of the Lord is against them that do evil. So sa dalawa tao harap sa Diyos, napakalaking kabalintunaan kung ang mata ng Diyos nandoon sa luma mong amo. Abay, anong klaseng Diyos mayroon pala ako? Pinanghawakan ko yan. Ang Diyos, ang mata ng Diyos na sa akin, and again sa Kanya. Kaya nga ang sabi sa 30, and who is He that will harm you? Ano sa palagay niyo, kapatid? Who is He that will harm you? Sino siya? Kaya nga sabi ko sa inyo, the Holy Spirit is in you already. And even Satan, paikot-ikot sa inyo, ang Holy Spirit, kamasid yan. Anong gagawin ni Satanas sa iyo? Kaya sabihin, kaya nga, continue to be holy. Sanctify yourself. Ano sabi? Pagkasabihin lang ng Diyos eh, oy, Satanas, anong ginagawa mo dito? Ba't ikot-ikot ka ni Aris? Di ba? Kita niyo yung illustration, brethren? Who is He that will harm you? If you are the followers of that which is good, if you are a follower of God, sino siya? Nasasaktan ka. Sino? Kaya nga sa 14, ito bantayan niyo. But if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Bakit? Kahit matinding pinagdanan mo, may Diyos ka naman. Yan ang sarap. Di ba? Yan ang sulit na sulit ba? Naglingkod ka sa Panginoon, kaya sino man ang mananakit sa iyo ang tao doon? I'm not afraid of the terror. Huwag kang matakot. Huwag kang kunting katakutan. Wala. Huwag kang matakot. Not afraid of the terror, neither be troubled. Bakit? Sa 15. Ano ang kondisyon ng Diyos? But sanctify the Lord God in your heart. Yeah. Sanctify. Sanctify
the Lord God in your heart. Sanctify means separate yourselves from the world. If you separate yourself from the world, you are godly. Dalawa naman eh, worldly, godly. Kung ayaw mo sa godly, worldly ka. Ganun lang naman. Alam naman, mamangka ka sa dalawang ilog. Ano ka? Mamangka ka sa dalawang ilog, laging sinasabi ng mga babae sa lalaki. Talaga naman. Mamangka ka sa dalawang ilog, ibig sabihin, dalawang babae. Ang tawag mo dito, honey, ikaw kabila, baby. Mali ka. Bakit? Dapat honey ang tawag mo, honey rin tawag kabila para pag hindi ka madulas. Kumpare. Ay, nako. Ganun ba? Yan ang itsura ng matinik. Matinik man ang bangos, ikaw mas matinik. Madulas man ang palos, ikaw ay mas madulas pa din. Ganon. Matinik ka pa sa bangos, madulas ka pa sa palos. Alam yung palos. Grabe palos talaga. Hindi mahuli-huli, bro. Madulas talaga eh. Malapalos. Do not afraid of their terror. Kapatid, God's protection to His children. Tandaan yan. It's an encouragement to us. The Lord Jesus Christ can even pray unto God the Father that He will send 12 legions of angels to rescue Him. To rescue Him from the Roman Empire. Kaya nang gawin yun. O sa atin, abay, panghawakan mo yan, kapatid. Panghawakan natin yan. Kaya ka talagang i-rescue ng Diyos. Alam niyo sa Old Testament, mayroong instance doon sa Book of Numbers, kung maalala ninyo. Ito si Balak, King Balak, ng Moab. Okay? Ng Moab. Nung dumaan na yung mga Israelites doon sa lugar nila, kasi madadaanan man, wala man sa Saudi Arabia, patungo sa Moab. Moab is Jordan. Malapit na sa Jordan River, patawid sa kabila. So nung makita ni King Balak, naku, naalala, nakita namin kung paano yan. Marami, during explosion eh. Oo, dadaan sa pananim namin yan. Kaya nagpadala siya ng sugo doon si Balak, nagpadala ng sugo doon kay Balaam. Si Balaam, yung bayarang propeta ba? Oh. Bayarang propeta yun eh. Hindi siya papayag kung walang bayad. Ibang klase talaga. Mayroon talaga sa Old Testament, mayroon na talaga bayaran, ano? Bayarang congressman ba? Akap-akap lang, okay na. So ano nangyari? Reklamo ko dyan. Natatakot kami sa mga yan. Kasi tingnan mo mga Egyptian, hindi nga nila talo ng Egyptian sa kanila eh. Tapos pag dumila lang daw sa mga pananim nila, ubos ang tanim nila. Leak lang yung word namin. Sabi ni Balak, pag mag-leak daw yung isa-isa sa kanila sa pananim nila, ubos lahat ang pananim nila. Para na mga grasshopper yan eh. Grabe talaga yung tawag ng mga Israelites, grasshopper. Mga timos sa Bisaya pa, or mga tikbalang. Pisti yan eh. Kaya sabi ni Balak, sabihin mo doon kay Balaam, bayaran ko siya, ganito, ganyan. Sige, punta mga prinsipe doon. Sir, mayroong sugo si hari namin. Ano sugo? Mayroong yung mga Israelites kung tawagin, sabi ni hari namin, i-curse mo lang daw sila kasi pag kinurse mo sila, magiging madali na lang sila mamatay. Ibang kasi din, Pero nasabi ng Diyos kay Balaam, hoy, sa vision, sa panaginip niya, in dreams, huwag mong sundin yung sinabi ni King Balak, because the Israelites are called blessed. Di ba yan ang sabi ng Diyos, ni Jesus Christ kay Abraham? And all of the families of the earth will be blessed because of you. Doon sa Genesis chapter 12, tama? Yung mga yan, they are called blessed. Tapos, ika-curse mo. Dalawa lang naman yan eh. Blessing at cursing. Kaya yun ang word namin na hindi sa Jesus Christ. Bakit mo i-curse yan? Blessed yan eh. Dapat i-bless mo. Huwag mo i-curse. Kasi dalawa lang eh. Dalawang bagay, kapatid. It's either you will curse or you will bless. Saan ka? Okay.
Ano nangyari? Hindi pa rin nakinig si Balaam. Pumunta pa rin, pambira. Pumunta pa rin siya. Kinausap pa rin siya ng Panginoon ulit. Huwag ka, sige, pupunta ka doon, pero huwag mong sundin sinabi na, sundin mo ang sinabi ko. Tigas pa ng ulo talaga na, pumunta pa rin ng ungas talaga na. Anong ginawa niya? Sumakay siya sa donkey niya. Kung sa Arabic pa, sumakay siya sa humar. Humar. Magagalit mo sa'yo, hamar. Talagang donkey talaga. Asal-asal sila ng pastor. Ha? Asal-asal sila pag tinawag ng gano'n. Oo. Hamar. Kasi alam mo na kumagay. Kasi ano yun, curse talaga na. Ang humar kasi kapatid, donkey, grabing activity niyan. Entire the Bible, kapatid, sa kanila kasing paniniwala, hindi sa biblical ha, sa kanilang paniniwala, kaya kahit sa Biblia talagang heavy activity ang humar, ang donkey. Sila talagang pagdating sa trabaho lang naman, hindi mo magamit sa gira yan. Ano kayo makipag-gira ka tapos sasakyanan mo, donkey. Ano yun? Andito na mga sundalo. Ano mo sasakyan na? Mga donkey. Pambihira na yun. Hamar, katerya na masari. Ganon. Hindi. Kasi ang donkey kasi kapatid, ano yan? Heavy activity yan sila. Ang donkey doon sa mga pagan, pag heavy activity, it is related to prostitute or harlot. Ang harlot, kapatid, they have heavy activity sa sarili nila. Kaya ang mga Arabic magagalit sa pag tinawag ng humar. Kasi it is related to prostitute. Heavy activity sa katawan nila. Ganun man. Kaya galit talaga yan. Pag sinabi mo hamar, ganun. Galit yan. Pero sa Biblia, kapatid, ang humar, ang donkey, sinakyan ni Kristo yan. Ngayon, sinakyan ni Balaam yung donkey. Hindi nakinig si Balaam sa Panginoon na huwag mong gawin, huwag mong sundin yung sinabi ni Balak. Anong ginawa niya? Sakay siya sa donkey. Ngayon, kayang angel, andito na. Pupunta ka dito, pero ang angel nasa harapan niya na. Naglagay pa ng wall sa kaliwa at sa kanan. Wala talagang, ang donkey talaga, angel to may alam din pala yung donkey sa angel. Angel of the Lord Angel of the Lord. At ang angel of the Lord yun, pinakita talaga sa later on na mga conversation, sinabihan talaga ang angel nagsalita ang angel of the Lord na ikaw, wala ka sa hulog before me. Nagpakita si Jesus Christ in the Old Testament through that angel of the Lord. May pagkakaibang alam. Kasi nung mag-forward na talaga yung donkey kasama si Balaam, abay, espada, nakaganyan na. Tutuloy ka? Anong nangyari? Yung donkey na yon, binangga niya yung sarili niya sa wall. Nalaglag si Balaam. Kaya pinalo niya ng pinalo. Nagalit ang angel. And the Lord opened the mouth of the angel to speak. Yung donkey. Bakit ako sinaktan? Hindi ba sa iyo ako? Grabe na paglilingkod ko sa iyo. Ito namang Balaam, hindi niya naintindihan. Salita na yung donkey sa kanya, pambira talaga. Alam niyo yung mga unsaved talaga, wala talagang pakiyan Hindi man lang discern. Ang mga unsaved mga kapatid, yung maniligtas, they cannot discern what is godly or what's worldly. But tandaan yan. Tinang Balaam. Bayan kasi siya. Nakapokus siya sa bayan. Nasalita na yung donkey sa harapan niya, sa nisakyan na, hindi pa rin naintindihan. Bakit ako nagsalita itong donkey ito? Bakit mo ako sinaktan?
Surprise! Oh, hindi rin yung kung hindi pa binuksan yung mata ni Balaam para makita niya yung angel na ang espada nakaganyan na, ano ba? Abay, ang gusto kong maintindihan ninyo, kapatid, even God can pray that He will send angels to rescue you if your life is in danger. Yun ang gusto kong maintindihan ninyo. Pero sabi kanina, but sanctify the Lord in your heart. Kasi baka mamaya sa kasutilan mo, abay, pagkaloob ka na rin ng Diyos dyan eh. Yun ang mahirap. Sanctify yourselves in the Lord. Sanctify the Lord God in your heart. Okay, sa puso mo, Lord, sa araw na ito, panalangin ko, Panginoon, gabayan niyo po ako sa trabaho. Sa opisina namin, daming mga demonyo. Parang ganun ba? Kasi Brad, talagang sugong. Sisirain talaga yung araw mo eh. Sa pamagitan ng mga to eh. Kaya grabe yung panalangin gawin mo talaga eh. Lord, gabayan niyo po ako. Ito si amo ko, ganito, ganito. Eh, be bold in your prayer. O itong taong ito, malalaman mo talaga yan, ginamit talaga siya ng demonyo eh. Biruin mo talagang iinisin ka. Pero kung hindi ka watchful sa puso mo, magkakasala ka. Ganon ang ginagawa ni Satan, kapatid. Linlangin ka, i-deceive ka para hindi ka pakinaban. Para masira yung araw mo, masira na rin testimony mo, masira pamilya mo, masira na rin ang church. O, kasi minsan mag-amok ka na sa galit eh. O, kaya panalangin mo talaga eh. Lord, I'm praying for this guy. Itong Pakistan na to, itong Bangladesh na ito, ganito, ganito, panalangin mo. Prayer, luhod-luhod. Panalangin mo talaga. Ako, I'm praying for each and every one of you. Oh. Kaya kung mayroon kayong prayer, sabihin nyo, para ma-include ko. Otherwise, general ang praying ko. Lord, yung mga kapatiran, pagpalain niyo po bawat isa. Si Brother Edsel may sakit, i-restore mo ang kalusugan. Si Brother Ronald na ampaan at nadali. Ganon. Ipanalangin, i-restore. Kasi hindi mo alam nangyari. Buti man, kung mga prophets tayo, alam natin bukas mangyari. Oo, hindi naman eh. Kaya ipanalangin natin bawat isa. We will be praying that God will protect us always. Ganon. Oh. It needs prayer, brethren. Huh? It needs prayer. Each and every one of us. Oh. Be not afraid of their terror. Ganon. We will pray. And it is a very sweet encouragement unto us. When the Lord said, hindi mo ba alam na pwede akong manalangin ngayon sa aking Ama na magpadala siya ng 12 legion pulutong na angels para sakluluhan ako. Kayang ibigay ng Diyos yan. Kayang ibigay ng Diyos yan. Kasi alam niyo, mga angel, gagamitin din ng Diyos yan to protect us. Oh, gagamitin din ng Diyos yan. Di mo alam kung paano kikilos Diyos. Yan ang sinasabi, God will make a way when there's no other way. God will make a way where there seems to be no way. Kasi ang tao, Brad, limitado yan eh. Lord, imposible na talaga itong end of service benefits ko na may bigay. Hindi na talaga may bigay. Yung kumpanya daw, walang pera, walang ano, tapos manggugulo pa ito, ganito gagawin yan, ganito ganyan. Imposible na talaga. Imposible sa tao. Pero sa Diyos, imposible. Wala pag ang Diyos, Brad, ang kumilos eh. Pag ang Diyos ang kumilos, Brad, ano sa tingin niyo? Di ba? May pinahawakan nga ako eh. Jeremiah chapter 32 verse 27. Anong sabi niya doon? Dito tayo matapos. Jeremiah chapter 32 verse 27. Oh. Behold, I am the Lord. Yan, laking mga letra yan. Oh.
Sinong speaker dyan? When God, which is the head of that God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, when the Lord Jesus Christ speaks, when He represented God the Father on earth, ano sabi niya? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Wala. Ano yun? Pag hindi ka kayang ipaglaban ng Diyos, baka mali yung Diyos mo. Oh. Ganon yun. Ipaglalaban ka ng Diyos. When your life is in danger, God is there to protect. Huwag ka lang maging sutel. Huwag ka lang maging pasaway sa harapan ng Panginoon. Huwag kang pasaway. Kasi alam mo sinabi ng Lord, but sanctify the Lord God in your hearts. Kita mo yan? Oo. Kasi pag mainis din ng Diyos sa'yo, baka talaga ipagkaloob ka nun. Yun ang mahirap dyan. Wag. Sa isang araw, mga kapatid, lagi ko sinasabi sa inyo, sa isang araw, pwede talagang hindi ka magkasala eh. Nagkapag-debate ako dyan. Oo, mayroon akong argue. Abay! Sabi, bro, hindi mo pwede sabihin na hindi ka magkasala. Ay na, totoo, sabi ko bang hindi ka magkasala? Magkakasala ka naman talaga eh. Because what? We are all sinners. Pero you can be sin lesser. Sin lesser lang. Hindi sinless. Sin lesser. Lesser lang. Bakit? Dahil you sanctify yourself in the Lord in that day. Sabihin ko sa inyo, pagising mo pa lang sa umaga, manalangin ka na. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Mag-daily devotion ka. Pagpasok mo sa opisina, hindi ka unang pagsalita ng ay, dumukmapi o ganito ganan. Hindi uminit ang ulo mo. Ganito, kahit mayroong mga problema, mga stress sa mukha mo o sa pagmumuka sa kaharap mo, abay, napagtagumpayan mo. Lord, nanalahin ka pa rin, ganito ganan. Hindi ka nag-isip ng masama sa kapwa-tao mo, ganito ganan. You sanctify yourself. Hindi ka nakakita ng babae. Ang ganda ng pastor. Talaga naman. Pwede ko ba ligawan yun? Destiny. Parang Jibrick man lang. May asawa na pa. Bay, hindi ka nakagawa ng ganun. Ganun lang. Tapos umuwi ka sa bahay mo. Masaya ka. Lord, salamat. Anong kasalanan bro? Wala. Ibig sabihin, you can be sinless, sir. Pagdating mo sa bahay, kita yung pagmumukha ng misis mo. Hindi ka pa rin na-stress, hindi ka pa rin, kahit ano, kahit pira na ang hinahingi, okay lang, hindi ka pa rin nagkasala. Gano'n. You can be sinless, sir. Sabi nga, pastor, Charles Stanley, doon ko natutunan sa kanya yun eh. You can be pure in the day. Sabi nga niya, sa isang oras ba, hindi pa pwedeng magawa mo na hindi ka kasala? Kailangan ba talagang oras magkasala ka? Parang ganun lang. Abay, sabi ko, oo nga naman. Oo nga naman. Pwede talaga. Kasi that's how you will sanctify the Lord God in your hearts. And the rest, in that day, o sa buhay mo, God handles it. Pag may problema ka, magugulat ka. Ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Bakit? You sanctify the Lord God in your hearts. Protection? Amen. Talaga naman. Amen mga kapatid? Amen. Thinkest thou not that I can pray unto the Father that He will send me 12 legions of angels to rescue? Kaya gawin Diyos sa buhay natin, bawat isa. Proteksyonan tayo dyan. Ako, I commend unto the hands of God ang aking pinapanalangin. Lord, ibigay talaga. Pag hindi ibigay sa ng Panginoon sa pag hindi mangyari at natalo talaga kami, I will not question Him. I don't know. I will not question Him. Hindi ko rin pwedeng question ng Diyos dyan.
even if I cannot understand. Sometimes we cannot understand, but later on we will understand. Yan man yan. O, ano ba? Hindi ibigay. Mangyari talaga. Por soro. Sa atin talaga, posoro na talaga. Por soro, mga kapatid. Walang mangyari. Ginawa ko na lahat. Effort. Ganito ganyan. And God will do His part. Wala talaga. I will not question God. Still, I am going to sanctify the Lord God in my heart. Kasi baka mamaya, hindi bigay tapos ang puso ko. Lord, hindi na ako magsimba eh. Sino ba sa inyo yung i-order dito maging pastor na? Brad, maging... mayroon akong nakilalang mayroon akong nakilalang pastor. Sabi ba naman niya sabi ba naman niya sa akin pagdating ko mula sa bakasyon, usap tayo. Sabi ko, bakit? Sige, usap tayo. Kape tayo. Sabi ko, gano'n na. Sige po, ano bang ano? Mag-usap tayo. Nagkape kami dalawa. Sabi ba na pagkatapos, i-hand over ko na yung church sa iyo. Bakit? Oo. Ano ba dahilan? Bakit naman? Hindi pwede. Oh. I-hand over ko na. Transition mga wordings ba? Hindi pwede. Oh, ano ba problema? Kasi si brother ganito, ganito ganyan. Ayaw sumunod. Si ganito ang ginagawa. Sabi ko, dami nangyayari pala. Hindi, wala. Si Brad ganito ang ginagawa. Hindi. Ngayon, kung ganang gawin ko, mga kapatid dito. I-hand over ko na yung pagka-leadership ko dito. Bakit naman, Pastor? Hindi bigay yung enough service benefits ko. Hindi. Whatever happened, put it in the hands of God. Do not question. Later on, maintindihan mo rin. Bakit nga ba hindi bigay ng Diyos? Parang ganun lang yun. But believe in the Lord. Me, I sanctify the Lord God in my heart, and I'm praying that God will answer me. Amen ho ba mga kapatid? I hope you learn something today, mga kapatid, sa ating preaching today. Let us stand, let us pray. Oh Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa salita. It is a very great and encouraging words from you, O Lord, that you said, O God, to Peter, Panginoon, that you said, thinkest thou that I think, thinkest thou not that I can pray unto Father to send me 12 legions of angels? Panginoon, napakasarap po pakinggan sa amin, Panginoon ako, itong encouragement mo na ito. Now, when it comes to protection, when it comes to rescue, you, O Lord, will take handle of it, O Lord. Panginoon, salamat, Panginoon. This is how we are the children of yours, O God. Salamat, Panginoon. Napakasarap pakinggan na may Diyos kami na sinasadalan namin sa araw-araw at sa lahat ng oras, Panginoon. Only that we will sanctify you, O Lord God, in our hearts. Panginoon, maraming salamat. Purihin ba yung pangalan sa buhay natin. Pagpalain niyo po bawat isa at pagpalain niyo po mga kapatiran. Sunod na may mga gawin. Ingatan niyo po kami. Iwas niyo po kami sa anumang kapahamakan sa linggong ito, Panginoon, darating. Pagpalain at ingatan niyo po ang bawat isa, mga kapatiran, mga may pinagdaanan kami, O God. We are praying, O Lord, na katagpuin niyo po, O Diyos, ang aming mga panalangin. Brother Andy, we are praying, O Lord, na malipat na siya, Panginoon, ng kanyang sponsorship. As for me, my end of service benefits, O God, you are the God of impossibilities, Lord. Huwag mong hayaan na ito may ma-forfeit, O God. But by your power, by your mercy, O God, there's no any other option that I can receive it, O God. Pagpalain niyo po kami lahat at tulungan niyo po kami lahat sa aming mga panalangin. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave.
Siningil na tayo ng tubig. Siningil tayo ng tubig dyan sa taps water. Sige lang, send ako ng pera sa ano. 200 lang naman. So, hati-hati, 200. So, tag-100 lang kada sa atin. Okay, kaya. Oo. Sino manalangin, Brad? Oh, Brother Eli. Brad, ka. Manalangin mo. Pati yung pagkain. O, sino ba? Sino ba? Kahit sino. Oh, sige, amen. Let us all pray. Aming Ama, aming Diyos, Yes, maraming po Lord. salamat sa buong araw na ito na kami po ay nagtipon-tipon para Yes, kami Lord. ay sumamba sa iyong pangalan, Lord God. Maraming po salamat sa mga turo na aming narinig sa araw na ito, Yes. Lord God. Oh, We God, pray yes. that we truly sanctify ourselves, Lord God. Yes, Lord. In whatever we are requesting unto you, Lord God. Yes. And we pray, Lord God, also sa aming mga pamilya sa Pilipinas, sa aming mga trabaho, Yes, oh even God. Lord sa Yes. mga aspirations and dreams and Yes. mga pangarap po namin, Lord God. Ito ay binibigay namin sa inyo lahat, Lord God. We pray for the health of each one, Lord God. Yes, Lord. We also pray for people who are not here, Lord God. We are praying for their healing. Yes. We are praying for the restoration. We are praying Yes, for Lord. whatever business they are into. Kayo po ang patuloy na magsayos at magtapos nito, Lord God. At Yes. nawa po lahat ng mga bagay na ito ay ikalugod niyo po sa dulo ng mga bagay na ito, Yes. Lord God. We pray, Lord God, sa atang ito sa aming mga ginagawa, Lord God. Ngayon, pinapasailuan po namin ito sa banal na Espiritu, Lord God. Yes. Dalangin po namin, Lord, sa buong linggo na ito na kayo po ang sumama sa amin sa Yes, anumang oh po God. mga gagawin Yes, namin, Lord. Lord God. Yes. At nawa po, Lord, na bago matapos ang araw na ito, Lord God, ay nawa po ang bawat puso at isipan namin ay talagang magalak, Lord God, sa mga bagay at biyaya, blessings na binibigay mo po sa bawat isa, Lord. Even sa mga pagsubok, Lord God, ito'y pinapasalamatan po namin, Lord God. We also pray, Lord, for this time ang aming kakainin sa oras Yes. ito, Lord. We pray that you Yes, bless it, Lord. Salamat po sa mga naghanda. Salamat po sa bawat taong nagpapagal para dito, Lord God. Yes, Dalangin po Lord. namin na kayo pa magbigay sa amin magandang pagpa-fellowship, Lord God, at nawa maging kalakasan namin ito sa mga katawan. We pray for every toxins, Lord, you cleanse it, Lord God, so that as we eat it, Lord God, we eat it as a health part of our nourishment, Lord God. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.